Ay, sa mga langga, ang oras ay 10:15 ng umaga. Kauwi ko lang galing trabaho kasi panggabi ako. Hindi kasi ako pwede mga langga pang-araw, umaga ngayon dahil si Mister ay kaka-opera lang. Hindi ko siya pwedeng iwanan sa araw kasi nagtatrabaho yung sister-in-law ko pag pang-araw. So ako, tatrabaho ko pag panggabi para may magbantay sa asawa ko kasi nag-i-stay muna kami ngayon sa bahay ng sister-in-law ko. So, umuwi muna ako dito sa aming bahay para kunin ko yung iba naming mga gamit. Kasi mag-stay muna kami for 2 weeks siguro sa bahay ng in-law ko. Kasi kaka-opera nga lang ni Habi. Ang reason pala mga langga, bakit siya na-operahan nung October na ramdaman niya sumasakit yung dibdib niya. Tas yung mga braso niya. Parang nahihirapan siya huminga. Tapos nang nagbakasyon kami sa Pilipinas nung December, sinusumpong siya doon kaya hindi kami tumagal. Natakot ako. Tapos pagbalik namin dito, sabi ko sa kanya ipa-check up niya na. As ayun nga, pina-check up. Nagpunta kami sa doktor niya. Sinabi niya sa doktor kung ano naramdaman niya. Tapos ayun, sabi ng doktor, EKG daw siya. Tapos heart catheterization. Doon nalaman na meron siyang blockage. May bara yung puso niya. So, 6 na bypass ang kailangan. So, nung 27, napirahan siya, open heart surgery. Instead na 6 bypass, 4 bypass lang ginawa ng doktor sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Basta 4 bypass lang. So, ang hirap mga langga, yung wala kang pamilya sa ibang bansa kasi walang tumutulong sa iyo. Alam mo yun, ilang araw ako hindi nakapasok kasi pinapalakas ko muna ang asawa ko. So, kagabi lang ako bumalik sa trabaho. So, salamat sa Diyos at nakalagpas kami. Tapos na rin, ang daming problema talaga ngayon mga langga, 2024. Daming dumating na problema sa amin. Kaya medyo stress talaga ako. Kasi ng problema ako ng gusto. So ngayon, okay na yung asawa ko. Nandito ako sa bahay. Pag out ko sa trabaho, nandito ako dito. Tapos parating yung sister-in-law ko para sunduin niya ako. Kasama niya rin yung asawa ko kasi okay na yung asawa ko. Kinuha namin yung mga pagkain namin dito para dalhin doon sa sister-in-law ko. Tsaka yung mga ibang gamit na kailangan namin. So, ang hirap. Nahihirapan ako mga palangga. Lalo na hindi ako nagda-drive. Pumapasok ako ng trabaho, nag-Uber ako. Tapos maasa kami sa sister-in-law ko. Kasi yung asawa ko, hindi pa siya pwede mag-drive. Sabi ng doktor, 1 month daw kailangan hindi pa siya mag-drive. Tapos ang daming restriction sa kanya. Bawal siya magbuhat, bawal siya yumuko, bawal siya mag-lift, bawal siya mag-up. Alam mo yun, daming restriction. Ay nag-aalala ako sa kanya sa tuwing pumapasok ako ng trabaho. Niisip ko siya kasi yung pag nag-CR siya sa gabi. Minsan kasi matigas din ang ulo, Diyos ko. Kaya stress talaga ako mga langga, Diyos ko. Ang hirap. Ang hirap, hindi ka pa nagda-drive, wala ka pang pamilya na tumutulong sa'yo. Although nandyan naman yung mga in-laws ko, pero syempre nahihiya pa rin ako sa kanila kasi matanda na rin yung sister-in-law ko at marami rin nararamdaman. Tapos pumapasok din sa trabaho, kaya mahirap. Ayan na sila mga langga. Dito na lang muna mga palangga kasi nandyan na yung in-law ko. Kasama rin yung asawa ko tsaka yung aso namin. Thank you mga palangga. Sana huwag kayong magsawa sa manood sa mga videos namin. Thank you and have a good day mga palangga. Bye-bye.